Bagamat ang mga aso ay karaniwang kilala bilang mga matapat na hayop, ang kanilang pag-uugali ay maaaring mabilis na magbago kapag inaatake nila ang mga tao. Mahalagang maunawaan na ang anumang aso ay may potensyal na umatake, anuman ang laki o lahi nito. Gayunpaman, ang karamihan sa mga pag-atake ng aso ay nangyayari sa mga aso na hindi naturuan ng maayos sa pakikisalamuha. Ang sumusunod na listahan ay nagtatampok ng mga pinakamapanganib na lahi ng aso sa mundo. Kung ikaw ay first-timer mag-alaga ng aso, ay ipinapayo kung wag na ang mga asong ito. Number 5. Akita. Matibay ang loob at malakas. Ang Akita ay hindi aso para sa mga baguhan. Dahil sa nangingibabaw na personalidad ng Akita, ang asong ito ay palaging hinahangad ang papel na maging pinuno ng grupo. Ito ang dahilan kung bakit ito ay hindi isang perpektong lahi para sa mga first-timer palang mag-alaga ng aso. Kahit na nasa kanya na ang posisyon sa pagiging pinuno, ay hindi maarok ng Akita ang ideya na pumangalawa sa isa pang aso. Ang katangiang ito ng Akita ay napaka-teritorial at agresibo, lalo na sa ibang mga aso at tao na hindi kasali sa pamilya. Sa makatuwid, kailangan mong maging mapagbantay kapag ang iyong Akita ay nasa paligid ng mga hindi pamilyar na tao o aso. Sobrang proteksyon din nito sa pagkain, agresibong tumutugon sa sinumang lalapit habang ito ay kumakain. Sa kabutihang palad, ang Akita ay mahusay na alagang aso kung may wastong pagsasanay at pakikisalamuha. Number 4. Doberman Pinscher. May dahilan kung bakit karaniwang ginagamit sa mga pelikula ang Doberman Pinschers kapag gusto nilang mag-cast ng nakakatakot na aso. Malakas talaga ang intimidation factor sa lahi na ito. Ang Doberman Pinscher ay isang lahi ng aso na kilala sa kanyang agresibong hitsura at pag-uugali na isa sa dahilan kung bakit isa siya sa pinaka-agresibong lahi sa buong mundo. Sa kabila ng reputasyong ito, ang mga Doberman ay maaaring magpakita ng isang nakakagulat na banayad at mapagmahal na pag-uugali sa mga miyembro ng kanilang pamilya. Sila ay orihinal na pinalaki upang magsilbi bilang mga guard dog. Gayunpaman, ang katapatan ng Doberman ang dahilan kung bakit ito mapanganib sa ibang mga tao, dahil ang asong ito ay hindi magdadalawang isip na atakihin ang anumang inaakala nitong banta sa mga kamag-anak nito. Dahil dito, ang mga Doberman ay nangangailangan ng wastong pakikisalamuha at pagsasanay. Number 3. Dogo Argentino. Ang Dogo Argentino na tinutukoy din bilang Argentinian Mastiff ay isang lahi ng aso na karibal ng pitbull sa pagiging determinado at agresibo. Ang pagiging mabangis nito ay naging dahilan upang ito ay ipinagbabawal sa iba't ibang bansa tulad ng Australia, Singapore, Ukraine at United Kingdom. Ang Dogo Argentino ay partikular na dinevelop para sa panghuhuli ng malalaking hayop at pagbabantay sa pamilya nito. Dahil dito, ang mga katangian tulad ng paninindigan, katapangan, at pagiging malakas ay lubos na binigyang diin sa panahon ng breeding process nito. Sa makatuwid, napakahalaga na ipakilala ang maagang pakikisalamuha upang matiyak na ang mga katangiang ito ay maayos na magagampanan. Number 2. Rottweilers. Kilala ang Rottweiler na lubos na agresibo. Ang nakakatakot na reputasyon nito ay di maitatanggi dahil kapag nakatakas ito sa pagkakatali nito, ay siguradong kakilakilabot ang mangyayari sa sinumang di kapamilyang makikita nito. Gayunpaman, sinabi ng The Vets na ang Rottweiler ay lubos na masunurin at kalmado sa kanyang pamilya. Lumalabas lang ang kanilang masamang asal kapag ang isang hindi pamilyar na individual ay nasa paligid niya o nasa paligid ng mga mahal sa buhay. Makatuwiran dahil ang mga Rottweiler ay pinalaki upang maging mga asong bantay. Dahil dito, ang maagang pakikisalamuha ay mahalaga para sa mga Rottweiler. Number 1. American Pit Bull Terrier.
Kung tatanungin mo ang isang responsableng may-ari ng isang pitbull kung ang kanilang aso ay mapanganib, malamang nasasabihin nila sa iyo na ito ay isang maling kuro-kuro at ang pitbulls ay talagang napakamagiliw na mga aso. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang wastong pakikisalamuha ay may mahalagang papel sa paghubog ng kanilang pag-uugali. Ang pitbulls bilang isang lahi ay may reputasyon para sa pagiging mapanganib at may ilang mga dahilan para sa reputasyong ito. Maraming pitbull ang pinili para sa dogfighting na pinapaboran ang mga katangian tulad ng agresyon at tenasidad. Ang mga katangiang ito ay malalim na nakatanim sa kanila. Bukod pa rito, kilala ang pitbull na may malakas at nakamamatay na estilo ng kagat. May posibilidad silang kumapit ng mahigpit, iwas-iwas ng sobra at hinding-hindi ka bibitawan. Ito ang dahilan kung bakit ang pag-atake ng pitbull ay madalas na nagre-resulta sa matinding pinsala at humahantong sa pagkamatay. And yan ang 5 aso na pinakamapanganib sa mundo. Ikaw kakwento, agree ka ba dito? Kung di ka agree ay mag-comment ka kung alin sa mga breed na ito ang pinakamapanganib. Hanggang sa muli kakwento, good spice. Gang sa muli.